Now, ang unang task natin dito is to create yung magiging frame po natin. Okay? I just want to discuss first kung ano yung magiging frame. So, meron kasi tayong frame. So, Google tayo mo yung frame ay ni. So, ayan. For example, yung frame na yan guys, yung gold. So, yan yung tinatawag natin na frame. So, even sa creating ng mga enterprises, especially we're using yung Java graphics natin or Java Swing, we need yung frame. And then, napapansin nyo yung white sa loob niya. For example, yan. Yan naman yung tinatawag natin na panel. So, basically, dyan tayo nagdo-drawing. Kung mapapansin nyo, yung image na to yung image na yan, so meron siyang frame. So, yan yung unang i-create natin. And then, magkakaroon siya ng panel kung saan pwede kang makapag-draw ng 2D graphics, pwede kang makapaglagay ng mga pictures. So, yun yung pinaka-mechanics ng mismong frame natin. Okay? So, paano ba siya gawin? Una, dito tayo sa mismong main folder natin. And ang gagawin nyo guys, click nyo lang itong new file. So, sa new file natin, ang gagawin nyo lang, ipapangalanan lang natin siyang main.java. So, automatic, created na ngayon yung Java file natin. Okay. So, ang gagawin ngayon natin is, i-create natin yung mismong package natin and tatawagin natin siyang main. So, yung main guys is eto yung main folder natin. Kasi under tayo ng main folder at eto yung mismong file natin. Now, ang gagawin natin next is we will have yung public and then class. Now, guys, in every Java natin, sa lahat ng gagawin po natin, is meron po tayong mga class. Kasi ito yung magiging blueprint ng mismong buong program po natin. Okay? Now, sa public class natin, kung ano yung ginamit nyong pangalan dito sa Java file, yun din po yung gagamitin natin. So basically, capital M po yun. So, capital M at lalagay natin main. Okay? And then, opening and closing curly bracket. Now guys, sa VS Code, kung ano yung nilalagay yung pangalan, automatic pinapalitan niya dito. Okay? So, just beware sa mga spelling na gagamitin po natin. Otherwise, magkakaroon tayo ng problem and mahirap po siyang i-retract kapag marami na tayong mga files. Okay? So again, ang public class main po natin, okay, dito po natin ilalagay yung tinatawag natin na first method kung saan natin i-run yung mismong program po natin. Now, ang gagawin natin next is i-create natin yung mismong main method. So, eto siya, public static void main string args. So, automatic, meron na yung opening and closing curly bracket. Now, ang gagawin ngayon natin, dito sa taas guys, maglalagay tayo ng import. And then, tatawagin nyo itong view na folder. So, ang gagawin natin, view, and then, dot. So, lalagay nyo si login frame. And then, semicolon. Now, magkakaroon tayo ng error dyan, automatic, kasi kung titignan mo, si view folder, wala namang siyang laman. So, later on, i-create natin si login frame. Now, guys, again, ang sabi ko nga, ang main.java, ginagamit po siya as main method po natin or yung first method to run Java. Okay? So basically, kung magke-create ka ng class dito, tatawagin pa rin natin siya dito sa main natin. So paano ba natin tawagin? Si login frame. So tatawagin nyo siya dito sa loob ng main method and ilalagay nyo lang new and then login frame
then yung opening and closing parenthesis, and then semicolon. Okay? So, eto na ngayon yung buong structure ng main method natin. Now guys, sa main class natin, wag na wag po kayong maglalagay ng GUI code dito or yung graphics user interface natin, wag. No, kasi for calling lang po yung main method po natin. So, hindi natin siya ginagamit to draw yung mga graphics natin.